Tayo po lahat ay magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon sa mga sandali pong ito. Itaas po natin ang ating makamay. Hilingin natin ang paggabay at patnubay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kami dakilang Diyos sa araw nito ay nagpapasalamat po ng taos sa aming mga puso, mahal na Panginoon. Sa iyong paggabay patnubay sa bawat yugto ng banal ng gawain, mahal na Panginoon, mula sa aming pagpupuri, kami sinamahan, mahal na Panginoon, sa mga patotoo. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga pinagpalang awitin ng mga beloved choir, sa mga anak mo nagbigay at nagkaloob ng buong katapatan. Higit po sa lahat, O Diyos, sa iyong napakatamis sa presensya, patuloy mong ipinadarama sa aming lahat, mahal na Panginoon. Narito kami sa pakikinig po namin ng iyong mga banal na salita. Sumasamo kami, nagpapangababa, humihingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon. I-anoint mo, Diyos, sa iyong mga salita, kalakipang kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya sa mga bungang panalangin ng aming beloved honorable pastor, Diyos. Lakipan mo ng kapangyarihan ng iyong mga salita sa mga oras na ito at sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang lahat ng mga paganilangan, lahat ng hadlang, lahat ng gawa ng kaaway, all demons of witnesses and belief in doubts. Cast out from us in the mighty name of Jesus. And let all saints of God shout, praise the Lord. Purihin ang ating pong pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, at maaari na po tayo makaupo. Purihin ang ating dakilang Diyos, praise the Lord. Sa araw pong ito, pinapaabot po natin ang pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas sa pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat. He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, our loving God, our dear Jesus. Praise the Lord. Tayo rin po ay nagpapaabot, ating pagbati po, ating pagrespeto, dobling paggalang, at pag-alala po sa pinagpalang pagtuturo at pangangaral ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord, our dearly beloved honorable pastor, Evangelist Willis Rod Almeda, and our dearly beloved honorable assistant pastor, Lina C. Almeda, and also we greet po with love and respect the beloved Almeda children and family, at sa lahat po ng mga minamahal at iniibig po natin ng mga beloved brethren. Kasama nating sa araw nito dito sa lugar ng Pampanga, nanggaling pa po ng lugar po ng Lubao, mga beloved brethren po sa Florida Blanca, sa dako po ng Magalang, Mabalacat City, sa Apalit, dito sa lugar ng Arayat, sa dako ito ng City ng San Fernando, mga beloved brethren, nanggaling po ng Angeles City, dyan sa Mexico, sa Porac, sa lahat po ng minamahal ng mga bisita, narito ngayong araw na ito, mga minamahal, magandang araw po sa ating lahat, mga beloved choir members, beloved co-workers, beloved co-preachers, a blessed Sunday po sa ating pong lahat, mga minamahal. Today, we thank the Lord po and we commemorate the blessed life ng ating beloved honorable assistant pastor, Lina C. Almeda, our beloved Mama dear. Happy birthday in heaven po. We love you so much po, aming minamahal, aming ginagalang na assistant pastor, na sa mga panalangin po ninyo, sa mga pagtuturo, sa lahat ng tagumpay na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na iglesia, sa panalangin ng ating minamahal, ginagalang ating mahal na pastor, Evangelist Willis Rod Almeda, tayong lahat ay pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Nakamtan natin ang mga pagpapala na ating pong natatamo ngayon. Tayo pong lahat ay pinagpala ng dakilang Diyos. Amen? Lahat ng pinagpala sa mahal na Panginoon, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Pinagpala po tayong lahat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. God has given us our dearly beloved noble parents in the Lord, na talagang inalagaan po nila tayo sa prayer, sa mga sakripisyo po nila, sa mga pag-aayuno po nila. Kaya tayong lahat ay pinagpala ng ating napakabait na Diyos. Lumago ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon dahil nakita natin ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang mga pagluha, ang kanilang mga panalangin. Kaya tayong lahat ay nakaranas ng himala, gumaling ang ating mga karamdaman, wala na tayong pag-asa noon. Way back 10 years ago, 20 years ago, kung nakilala natin ang mahal na Panginoon, 30 years ago na po tayo. Luluha tayo sa kagalakan, sa pagpapasalamat. Dahil noon, hinahanap natin ang mahal na Panginoon, nanggaling na tayo sa iba-ibang mga relihiyon. Wala na tayong pag-asa, mga minamahal, ngunit napakabait ng Diyos. Napakabuti po ng mahal na Panginoon. Naabot tayo ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Narito tayo ngayon, mga minamahal. Pinagpahala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. In behalf po ng lahat ng mga beloved brethren dito sa lugar ng Pampanga,
We extend our love and our gratitude to our loving God, and we thank the Lord sa prayer ng ating beloved parents in the Lord. We love you so much po. Our beloved Normal Pastor, Evangelist Wildes Rod Almeda, and our beloved Normal Assistant Pastor, Lina C. Almeda, and the beloved Almeda children and family. Tayo mga minamahal ay mag-aral ng Word of God. Let us read po in the book of Psalms 116 verse 12. God bless you po, beloved preacher. From the book of Psalms, chapter 116, verse 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Amen. Praise the Lord. Amen. Ito na mga awit, Kapitulo 116, sa tambes po 12. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon? Dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin. Amen. Next verse tayo, Psalms 145, verses 7 to verse 12. Amen. Praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 145, verse 7 up to 12. They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. All thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. Verse 11, they shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power, to make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Dito po sa mga awit, Kapitulo 145, ang versikulo po ay 7 hanggang 12. Kanilang sasambitin ang alaala sa iyong dakilang kabutihan at aawitin nila ang iyong katuwiran. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahan loob. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. Lahat mong mga gawa ay magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, at pupurihin ka ng iyong mga banal. Sila'y magsasalita ng kalulatian ng iyong kaharian at mangungusap ng iyong kapangyarihan. 12. Upang ibabatid sa mga anak ng mga tao ang kanyang mga kapangyarihang gawa at ang kalulatihan ng kamahalan ng kanyang kaharian. Amen. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Mamaya i-prepare po natin Romans chapter 8 verses 12 to verse 14, Psalms 63 verses 1 to verse 7. Everybody shout, praise the Lord. Mami na mahal, everybody shout, Amen. Gaano kabuti ang ating mahal na Panginoon sa buhay natin? Ang ating paksa, pamagatan natin, what shall I render unto the Lord? Anong ating ibabayad sa mahal na Panginoon? Si King David, ang sabi po ng salita ng mahal na Panginoon, David is known a man before God's own heart. Siya po ay naging malapit sa puso ng ating mahal na Panginoon. Sa pamamaraan, mga minamahal, na kanyang hinahanap lagi ang ating mahal na Panginoon. David always sought the Lord. Hinanap niya ang mahal na Panginoon sa lahat ng kanyang mga gawain, sa lahat ng bagay, mga minamahal. Kaya kanyang pinapupurihan ang ating mahal na Panginoon 7 times a day. Nagpupuri siya, mga minamahal, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon sa lahat ng kanyang mga natanggap na mga pagpapalang nagmula sa ating pong dakilang Diyos. Kaya ang sabi ng ating nabasang pambungad na talata, anong aking ibabayad sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin? Amen. Everybody shout, Amen. Sabi na sumunod na talata, mga minamahal, all of His goodness, lahat ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon will always be remembered. Hindi natin, mga minamahal, marating ang panahong ito kung hindi natin kasama ang ating mahal na Panginoon. Maraming taong nabubuhay po ngayon na kung mapapanood mo, mga minamahal, maririnig mo yung mga sinasabi nila, mga minamahal, nakakabahala sa buhay ng tao na walang Diyos. There is a terrible end, mga minamahal, in the life of a person
who don't know God and who don't time with God. Yung mga taong hindi nakilala ang mahal na Panginoon. Yung mga taong walang panahon po sa Diyos. Ang kabutihan ng mahal na Panginoon, ito din po ang magre-reflect sa ating personality. Kung sinasabi natin tayo po'y pinagpala ng dakilang Diyos, sa pananalita pa lamang natin, sa pagkilos natin, sa pamumuhay natin sa araw-araw na buhay, magliliwanag yung kapangyarihan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ni King David, what shall I render unto the Lord? Kaya ba nating bayaran ang kabutihan ng mahal na Panginoon? No. We cannot repay God. Amen. Kahit buong buhay natin, mga minamahal, hindi po kayang ibayad sa lahat ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. We cannot repay God, but we can serve God. Maaaring magawa natin ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sabi lagi ng ating beloved honorable pastor, salvation is the greatest matter of importance. Narinig na natin yan nung una pa lamang tayo na na-save, mga baguhan pa lamang tayo hanggang ngayon, mga minamahal. Bakit po? Sapagkat totoo ang impyerno. Hindi ito lugar na lumalamig. Totoo po, mga minamahal, ang worms which diet not in hell and fire is never quenched. May mga tao ngayon na napapakinggan natin, mga minamahal, sa kanilang labi, sa mga sinasabi nila, mga minamahal, na hindi nila alam ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi po, there is a celebration in hell. No. It will never, ever happen. Walang selebrasyon sa impyerno. Walang kaligayahan sa impyerno. Ang lugar na yan, mga minamahal, ay lugar na mga taong hindi nagkaroon ng panahon upang mapagsisihan ng kanilang mga kasalanan. Hindi nila tinalikuran ang kanilang mga masamang mga lakad na sinasabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. It is a place of torment, a place of gnashing of teeth, a place of endless distraction. Buhay ang 5 senses ng isang kaluluwang pinahihirapan doon sa impyerno. Mararamdaman niya yon, makikita niya yon, maaamoy niya yon, kung gaano kahirap ang buhay doon. Kaya nga habang tayo nabubuhay, mga minamahal, ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, gawin nating priority at pinakamahalaga sa buhay po natin. Kung priority ang pagtatrabaho, dahil kailangan mo, mga minamahal, mag-provide ng mga bagay para sa iyong pamilya. Kung priority ay pag-aaral, dahil kailangan ikaw ay makapagtapos upang matupad ang iyong mga pangarap. Priority natin, mga minamahal, ang mga bagay na nakikita natin, mga bagay na pangangailangan natin. Pero the most important thing, priority natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, Amen. Hindi tayo ngayon nakarating sa lugar na ito kung walang Diyos na nagbabantay sa atin. Walang Diyos na araw-araw na nag-iingat sa atin at walang makapangyarihang Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Sa Kanya nagmula ang ating kaligayahan, mga minamahal. Amen? Masaya po ba tayo? Lahat ng pinagpala ng mahal na Panginoon, we're so blessed today. Let us clap our hands to our loving God, our dear Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Si David ay naging malapit sa puso ng mahal na Panginoon. Sapagkat nakita ng mahal na Panginoon, he is worthy to be king of Israel. The time na dumating ang prophet Samuel para hanapin doon sa lipi, sa lahi, sa generation ni Jesse, ang hahaliling hari ng Israel. Hindi tiningnan, mga minamahal, yung anyo, yung lakas ng katawan, kundi ang tiningnan yung laman ng puso. Everybody shout, Amen. We can repay God, mga minamahal. We can say that with all gratitude sa buhay natin, iba na yung laman ng puso at isip natin ngayon.
Dati, mga minamahal, puro mga bagay na masama, mga bagay na makasanlibutan. Ngunit ang ating malaman, napakahalaga ng Espiritu ng Diyos. Pag pumasok sa puso natin yan, mga minamahal, lilinisin tayo ng mahal na Panginoon sa lahat ng ating karumihan. Iwawaksin ng mahal na Panginoon sa ating isipan ng mga bagay na ito'y makakapagpahamak sa atin. At ang lagi nating maiisip sa araw-araw, mayroong mabuting Diyos. Everybody shout, Amen. Naramdaman niyo ba kahit walang gawain, gusto mo umiyak sa presence ng mahal na Panginoon? When we count our blessings, we name them one by one. Kung nasave po tayo 1980, 1990, year 2000, isipin niyo lang, sa isang taon, merong 365 days. So gaano na karaming taon, maminamahal, ang idinugtong ng mahal na Panginoon sa buhay natin. In every second, in every minute, in every hour, napakabuti ng Diyos. Totoong pinagpala tayong lahat ng mahal na Panginoon. Amen? Kanina, napakinggan ko ang patotoo ng ating beloved sister Shirley May Japay. Ano po? Dahil galing din po ako ng Pangasinan at nakita ko po yung buhay nila nung sila yung mga maliliit na mga bata pa. Dahil ang kanilang beloved father, si Brother Sam, madalas po namin kasama sa church. At yan po yung mga maliliit pa lamang, nag-aral po ng Edna School dyan sa lugar ng Dagupan City. Kasama din ang beloved Madam Sonia, na noon ay teacher din po sa Edna School. Napakinggan natin mga minamahal, halos walang-wala sila noon. Sapat lang sa kanilang pangtusto sa pag-aaral para makadalo sa gawain, mga minamahal, by faith lang po. Pero hindi sila nang hinawa, sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kahit sa kigipitan, sa kawalan, mga minamahal, patuloy lang sila. At ngayon, napakinggan natin gaano sila ka-bless at pinagpala ng mahal na Panginoon. 6 years na po, nasa isang matatag na kumpanya, magre-resign ka pa ba? 6 na taon ka na doon. At napakaganda ng compensation, napakaganda ng salary. Pero meron pang higit na purpose pala ang mahal na Panginoon. Kapag inuuna po pala ang mahal na Panginoon, maminamahal, hindi ka hahayaan ng mahal na Panginoon na ikaw ay mawalan. Kundi imumultiply pa ng mahal na Diyos ang lahat ng kanyang pangakong blessing. Ang kanyang lahat ng mga pangakong pagpapala. Amen? Ngayon, mga minamahal, sa blessing ng mahal na Panginoon, do dumating year 2000 yung pandemic, hindi nahinto ang blessing ng Diyos sa kanila. At ngayon, nakakarating pa sila sa ibang bansa. Meron na silang 2 tahanan, may maayos na kalagayan, at labis na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po mga minamahal ng salita ng dakilang Diyos, basahin natin ang mga susunod na verses. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. From the book of Romans, chapter 8, verse 12 to 14. Amen. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. 14. For as many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po. Sa aklat po ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, tambal 12 hanggang 14. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mga buhay ayon sa laman. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu, ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman. Ay mga bubuhay kayo. 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Next verse po. From the book of Psalms, chapter 63, verse 1 up to 7. Verse 1. O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is, to see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary.
Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. Verse 5 up to 7. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. When I remember thee upon my bed, and meditate on thee in thy night watches, because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice. Amen. Yes, amen. Praise the Lord. God bless you po. Dito po sa mga awit, Kapitulo 63, ang versikulo po ay 1 hanggang 7. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang mahaga. Kinauwahan ka ng aking kaluluwa. Pinanambikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayoy tumingin ako sa iyo sa santuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kalulwatihan, sapagkat ang iyong kagandahan loob ay mainam kaysa buhay. Pupuriin ka ng aking mga labi, sa gayoy pupuriin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan, ang kaluluwa ko'y matutuwa na gaya sa utak at taba, at ang bibig ko ay pupuri sa iyo ng masayang mga labi. Pagka naalaala kita sa aking igaan at ginugunita kita sa pagbabantay sa gabi, sapagkat naging katulong kita at sa lilim ng mga pakpak. Amen. Natin magsabi ng malakas na praise the Lord. Amen! Amen! Mga minamahal, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi po rito ng salita ng dakilang Diyos? Sa verse 12, sabi po mga minamahal ng Bible, ng Word of God, kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Verse 12, mga minamahal kayo nilang po, sabi po rito, mga minamahal, praise the Lord. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. Amen? Sabi ng Biblia, meron tayong dapat tanawin na utang sa mahal na Panginoon. Pero hindi tayo sinisingil ng Diyos. Amen? Amen. Ang nais lang ng mahal na Panginoon, ang ating natanggap na biyaya sa Kanya, sukdulang biyaya ito, mga minamahal. Hindi siya malilirip ng ating pangunawa, hindi matarok ng ating pag-iisip. Gaano tayo ka-bless at pinagpala ng mahal na Panginoon. Dating masasamang mga tao, walang magandang pupuntahan, nandito ngayon, lumulukso sa kagalakan, natutuwa at nagagalak sa ating mahal na Panginoon, humihiyaw ng praise the Lord! Praise the Lord! Ngayon, pag narinig nila mga minamahal na nagpe-praise the Lord, ang sabi ng ibang mga tao na hindi naiintindihan, nasisiraan ng ulo yung mga nagpe-praise the Lord. Pero hindi po nila nalalaman na yun po ay salita ng mahal na Panginoon. Yun po ay sinasambit ng mga totoong pinagpala ng dakilang Diyos. Hindi ka ba magalak sa mahal na Panginoon? Dati kang masamang tao. 10 years ago, ilang beses kang napunta sa kulungan, nakulong. Pero ngayon, nandito ka ngayon, mga minamahal, sinisigaw mo na ikaw ay binago ng ating mahal na Panginoon, ang buhay mo ay naging payapa. Totoong pagpapalang nakamta na nagmumula sa dakilang Diyos. Everybody shout, Amen. May patotoo ko na pakinggan, mga minamahal, sa grabing problema sa buhay. Ang sabi niya noon, bago ko makilala ang mahal na Panginoon, hindi ko alam kung tatagal pa ako ng ilang mga panahon dahil ayaw ko nang mabuhay. Sa dami ng problema, itinikwil na nga siya ng kanyang pamilya dahil sa kanyang masamang ugali. Pero salamat, ang sabi niya, salamat sa mahal na Panginoon dahil meron palang totoong Diyos na nagmamahal sa isang taong makasalanan. Meron palang Diyos na handang magbago gaano man kasama ang buhay ng isang tao. Nung lumapit siya sa ating mahal na Panginoon, hindi nagsara ang pinto para sa Kanya. Binuksan ito ng mahal na Panginoon. Niyakap siya at kinalingan ng ating mahal na Panginoon at yung dating wala na pag-asa, ngayon, nandito ngayon, mga minamahal sa gawain ng mahal na Panginoon, naglilingkod sa dakilang Diyos.
siya at ang kanyang buong sambahayan. Ganito tayo kapinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ni King David, upang kanyang maalala lahat ng kabutihan ng mahal na Panginoon, he always thirsts for God. Lagi siyang nauuhaw sa mahal na Panginoon. Saan man dadali ng gawain ng mahal na Panginoon, meron tayong banal na gawain Wednesday, Friday, and Sunday. Bilang mga believer ng ating mahal na Panginoon, inihanda tayo sa nalalapit na araw ng pagbabalik ng dakilang Diyos. Ang lahat ng mga nauuhaw sa presensya ng mahal na Panginoon, sila po yung mga believer na madaling nararamdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sa bawat gawain, ang tagumpay ng gawain ng ating mahal na Panginoon ay maramdaman ng lahat ng mga believers na kasama natin ng Diyos. Maramdaman natin ang paghipo ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon, ang pagtugon ng dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Everybody shout, Amen. Very blessed po tayo at pinagpala po tayo ng mahal na Panginoon. Dahil itinuro ng ating beloved honorable parents in the Lord, sa kanila pong mga buhay na mga pamana, their living legacy, buhay na pamana ng kanilang pananampalataya. Wala silang itinurong hindi natin pinakikinabangan ngayon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga ng Revelation chapter 5 verse 8, maminamahal, doon sa langit, the Lord preserve, honor, and reward the prayers and sacrifices of the saints in the golden vials full of odors. Ang gintong mangkok, mga minamahal, doon sa langit, ang mga pagluha, ang mga panalangin, sakripisyo ng mga banal na mga lingkod ng ating mahal na Panginoon, pinipreserve ng mahal na Panginoon at laging naaalala ng dakilang Diyos. Kaya nga ngayon, mga minamahal, sa ating mga prayers, sa ating mga panalangin, laging kasama natin ang mahal na Panginoon. It is by the fruits of prayers ng ating beloved honorable parents in the Lord. Ito'y mga bunga ng kanilang mga panalangin. Ang inaani natin ngayon, mga minamahal, na tagumpay sa paglilingkod sa Diyos. Iba mga kapatiran, dati walang bahay, ngayon hindi lang merong sariling bahay, nagbibilang pa ng mga apartment. Pinagpala na po ng mahal na Panginoon. Hindi na po nila alam kung saan sila titira, sapagkat minumultiply talaga ng mahal na Diyos sa mga blessing para sa mga anak ng mahal na Panginoon. Amen? Nakakarating po sa ibang bansa na noon sa mga pangarap lamang, ngunit gaano po katotoo na magpala ang mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ni King David, I will always rejoice in the Lord. So mapalad po yung laging nagagalak sa ating mahal na Panginoon. Sa araw ng gawain, Wednesday, dumalo ka sa gawain. Friday, dumalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Sunday, lagi ka mga minamahal na uuo sa presence ng mahal na Panginoon. Yan ang patunay na lagi nating naaalala gaano kabuti ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin kayang bayaran po kung gaano kadakilang sakripisyo ng mahal na Panginoon. He was beaten for our iniquity. By His stripes, we are healed. It is by the grace of the Lord that we are saved today. Meron tayo katiyakan sa langit na dating papunta na tayo sa impyerno. Doon dapat ang hantungan natin ng panahong hindi pa natin nakilala ang mahal na Panginoon. Nabuhay tayo sa kasalanan. Wala tayong panahon sa Diyos. Doon papunta ang buhay ng taong hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ngunit inihango tayo ng Diyos doon. It is by the grace that God had forgiven our sins. Dahil napatawad ang ating kasalanan, mga minamahal, natanggap natin ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. So lahat ng ating mga kasalanang gawain ay iniwanan na po natin ng mga minamahal. Tayo ngayon ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. 100% tayong binago ng ating mahal na Panginoon. Kaya mula doon sa lusang ng pagkakasalang, hinango tayo ng mahal na Panginoon. Dinala na tayo ng mahal na Panginoon doon sa kanyang banal na pagkatawag at merong katiyakan ang langit at buhay na walang hanggan. Kaya nga ang mga believer, hindi po natatakot mamatay. Everybody shout, praise the Lord. Dahil pong
Dahil meron pong tiyak na eternity, life with the Lord in heaven. Kaya sabi ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Pero kung papahintulutan pa ng mahal na Panginoon, idudugtong pa ng mahal na Panginoon maraming taon ng buhay natin. Para lalo pa mga minamahal, magagamit tayo ng mahal na Panginoon upang marami pang kaluluwang maaabot ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. When the church is united as one, mga minamahal, we build a powerful and victorious church. Pag nagkakaisa ang lahat ng believers sa lahat ng bagay, dahil hindi naman natin kayang bayaran ang lahat ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Ang magagawa lang natin, mga minamahal, habang mayroon tayong lakas, ay maigugol natin ang panahon natin na maglingkod ng buong katapatan sa ating mahal na Panginoon. Kung inaon sinabi ng ating mahal na pastor, always keep on praying. Ano man ang kalagayan, may pagpapala man o walang pagpapala, may kagalakan man o may kalungkutan man, huwag tayong makakalimot. Lagi tayong maningas na manalangin sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, Amen. Kaya ibinuhos ng mahal na Panginoon mga bungang sakripisyo ng beloved parents in the Lord sa ating panahon. Ipinagpapatuloy ng beloved Almeda children and family. Tayong lahat umiibig ng tapat totoo sa ating mahal na Panginoon. Hindi lalayo sa ating mahal na Panginoon hanggang sa araw ng pagbabalik ng dakilang Diyos ang ating panalangin. Panghawakan tayong matibay, manatili tayong matatag sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Ngayong araw na ito, inaalala natin ang dakilang sakripisyo na inialay ng mahal na Panginoon kanyang buhay para sa ating lahat. Basahin natin ang 2 verses at ang ating susunod, mga minamahal, last verse na po natin. Kindly, Ephesians chapter 2, verse 7 and 8, Isaiah 53, verses 4 to verse 7. From the book of Diretso Ephesians. na po tayo sa Tagalog. Amen. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa mga taga-Efeso, kabanatang 2 at talatay 7 at 8. Upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Colonel. Kindly po. Next verse po natin, Isaiah 53, 4 hanggang 7. At basahin na rin po natin ang ating huling talata. Amen. Mga beloved Praise the Lord. choir members, mag-assist sa Dito po awitin. sa Isaiah, Kapital 53, at number 4 hanggang 7. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karandaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na inampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan. At ipinasaan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. 7. Siya ay napighati, gayon man nang siya ay dinalamhati ay hindi nagbuka ang Kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan. At gaya ng tupang nasa harap ng mga gugupit sa Kanya ay pipi, gayon may hindi niya binukuha ang Kanyang bibig. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Jess. Kindly po, last verse natin, beloved Brother Romeo. Last verse, mga awit, Kapitulo 112, talatang 1 hanggang 3, talong po natin sa 6. Purihin ninyo ang Panginoon, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayang mainam sa kanyang mga utos. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawahan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Talon sa 6, sapagkat siya'y hindi makikilos magpakailanman. Ang matuwid ay maaalang walang hanggan. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon, pagmasdan natin, gaanong kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Iniwan niya ang kanyang magarang trono doon sa langit. Siya'y nagkatawang tao, nahayag sa laman. Isinilang sa isang pasabsaban.
lumaki sa isang tahanang payak ang pamumuhay, ordinaryong pamumuhay. Ang mahal na Panginoon ay hindi nakatira sa palasyo nung siya'y nagkatawang tao. Naranasan niya ang hirap na ating nararanasan, mga minamahal. Ngunit nang siya'y isakdal at isigaw ng mga tao, ipako siya sa krus. Sa pakabila ng napakaraming mga himala na ginawa ng mahal na Panginoon, yung mga sumisigaw na ipako ang mahal na Panginoon sa krus, nakita nila ang mahal na Panginoon ay nagdilat ng mga bulag. Nakita nila ang mahal na Panginoon ay bumuhay ng patay. Nakita nila ang mahal na Panginoon gumawa ng mga dakilang himala, pero ang sinigaw pa rin nila, crucify Him. Pero dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, nabasa natin, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Dahil sa kanyang dakilang layunin, dakilang sakripisyo, tubusin tayo at iligtas tayo sa tiyak ng kamatayan, kapahamakan, at upang tayo maging totoong anak ng Diyos at maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, pag sinasabing believer ka ba, are you a born-again Christian? We should answer directly and never ashamed. Yes, I am a born-again Christian. And Jesus is my God. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Sa mga believer ng mahal na Panginoon, sa mga mananampalatayang pinagpala ng dakilang Diyos, aalalahanin natin gaano tayo kapinagpala ng mahal na Panginoon. Hindi tayo ang ipinako sa krus sapagkat hindi natin kaya. Ang sakripisyong gagawin, tanging ang tagapagligtas lamang ang makagagawa noon. Makailang ulit siyang nadapa, hinahampas siya, nilalatigo siya, habang nakalagay ang koronang tinik sa kanyang ulo, dugo sa kanyang mukha, sa kanyang katawan, mga minamahal, ang pumapatak sa lupa. Dahil sa dakilang pag-ibig na mahal na Panginoon, what shall we render unto the Lord for all His benefits toward us? Ngayon nakilala natin ang mahal na Panginoon. Napakahalaga pala na maglingkod sa Diyos. Mahalaga pala na meron kang takot sa ating mahal na Panginoon. Sabi ni King David, blessed is the man who fear God. Napakapalad ng taong na merong takot sa Diyos. Sapagat ito ang ating buhay, ito ang ating kayamanan, ang salita ng mahal na Panginoon, the word of the Lord is the spirit of life. Yan po yung buhay natin. Kaya pag nasa gawain tayo ng mahal na Panginoon, nakataas ang ating kamay. Ang bawat oras na namamalagi tayo sa tahanan ng Diyos, hindi natin sasayangin ito, mga minamahal. Mga narito ang karamihan na hindi pa kumain, mga minamahal, nagsasakripisyo, nag-aayon, dahil sa ating pagmamahal sa Diyos. Pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Sapagkat ino-honor ng Diyos ang prayer ng bawat nananalangin na merong takot sa mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Sabi ng Biblia, never forget what the Lord has done for us. Kaya nga ang mga lingkod ng mahal na Panginoon, the righteous will be an everlasting remembrance. Lagi silang maalala ang kanilang mga itinuro sa atin. Ito ngayon, ang ating nakamtan sa buhay natin, pinagpala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Dahil ipinakilala nila ang totoong Diyos. Ipinakilala nila ang Diyos na mag-iingat sa atin, ang Diyos na magpapala sa atin, at ang Diyos ang tutugon ng ating mga panalangin. Awitan natin ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga bisitang baguhang narito ngayong araw pong ito, habang ating nararamdaman ang pagkilos ng presensya ng mahal na Panginoon, salamat o Diyos, Ikaw po ay aming nakilala. Salamat po, mahal na Panginoon, sa dakilang mong pag-ibig para sa aming lahat.
Maraming salamat po. Salamat po, mahal na Panginoon. Sa iyong dakilang sakripisyo, ang buhay na iyong inialay upang kami maligtas. Ako'y para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Sa ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, kahit po, ilapit natin sila sa harapan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hanggang kailan ba ihihiling sa aking puso, sana'y dumating Yes, Lord, we worship you. ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Hallelujah, hallelujah. O Jesus, Ikaw na nagbigay ng pag-ibig, hanggang nagmahal sa akin. Salamat, mahal na Panginoon. Ang sagot Sa iyong walang kakatapatan. Ang dakilang pag-ibig para sa amin lahat, O Diyos. Salamat. ng iba, Jesus, ngayon ay nalalaman mula sa iyo ako'y may halaga. Patuloy natin awitin. Salamat, O Diyos.
Diyos namin lahat, mahal na Panginoon. Kita mo na kami sa buhay na sa upang kami maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Salamat na Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Bago tayo magpatuloy sa ating pagpupuri sa mahal na Panginoon, meron po tayo minamahal ng mga bisitang narito ngayong araw pong ito. Tanggapin niyo po ang mahal na Panginoon. God is calling you today to serve Him. Tomorrow is not a promise. No one holds our tomorrow except our loving God that knows everything and knows our tomorrow and our future. Ang mahal na Panginoon ang may hawak ng buhay natin. Sa Kanya po nagmula ang ating lakas. Kaya kailangan po nating isuko ang ating buhay para sa mahal na Panginoon. Sabi na Matthew 11 verse 28, "Come unto me all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Kung meron kayong kinakaharap na problema, meron kayong karamdaman, hirap na kayo sa inyong kalagayan, narito ang mahal na Panginoon na nagbibigay ng totoong kapahingahan, na nagpapala sa lahat ng lalapit sa Kanya. May 4 na reglamentong kaligtasan, 3 ang gagawin ninyo at pang-4 gagawin na po ng mahal na Panginoon para sa inyo. Una po ang pananampalataya, ito po yung nanggagaling sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon Diyos. Pangalawa po ang tinatawag na pagsisisi sapagat lahat po ng tao ay hindi nakaabot sa pamantayan ng mahal na Panginoon. For all have come short in the glory of God and no, there is no righteous, no not one. Kaya kailangan tayo po yung magsisi, sabi ng salita ng mahal na Panginoon, tapat at banal ang Diyos at tayo patawarin sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Pangatlo, kailangan po nating mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo po ay hindi pagkakaroon ng panibagong relihiyon, kundi pagsunod sa ipinag-uutos sa mahal na Panginoon. Sabi na Acts 2 verse 38, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." Pag nabautismo ng isang tao sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, papatawarin ang ating kasalanan. Magiging totoo tayong servant ng mahal na Panginoon, totoong anak ng mahal na Panginoon at magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya pang-4, ibibigay ng mahal na Panginoon, baptism of the Holy Spirit. Sa oras na ito, itaas ang inyong mga kamay, tanggapin niyo po ang mahal na Panginoon. Maging ang mga beloved webcast viewers sa inyong mga tahanan, saan man kayo naroon sa mga oras na ito, mahal tayo ng Diyos. Nais ang mahal na Panginoon maligtas sa mga tao. Nais ang mahal na Panginoon makilala natin siya, paglingkuran natin siya ng buong takot at buong katapatan. Tanggapin po ninyo ang mahal na Panginoon. Sabihin niyo po mga katangito ng panalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po ako sa araw na ito, isang taong makasalanan, ako po ay nagsisisi. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako'y isilang hanggang sa oras pong ito. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon, tagapagligtas sa Diyos ng aking buhay. Iligtas mo po ako kasama ang aking buong sambahayan. Mahal na Panginoon, iniibig kita, paglilingkuran kita. Ito po ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen, amen. Kami po ay manalangin para sa inyong lahat. Dakila naming Diyos, aming pinakamamahal na Panginoon, maraming salamat sa mga baguhan na dinala mo ngayong araw na ito. Nawa sandaling ito ay maging simula na kanilang paglilingkod sa iyo. Hipuin mo po ang kanilang mga puso. Mahal na Panginoon, aming dalangin, mahal na Panginoon, ipagkaloob mo po ang kapatawaran sa lahat ng kanilang mga nagawang kasalanan. Mahal na Panginoon, pagpalain mo sila, gawin mo silang tunay mo mga anak sa isip, sa gawa sa katotohanan, iligtas sila kasama kanilang buong sambahayan. Sa mga bungang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus we pray. Everybody shall praise the Lord.
Mari na po kayo makabalik sa inyong mga upuan habang tayo magpapatuloy, habang ating mga minamahal, isasagawa ang ating Holy Supper. Tayo po patuloy na aawit sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ihanda natin ang ating mga sarili at sa lahat po ng mga sasalo sa banal na hapunan. Tayo po magsimula na po magsisi sa oras na ito. Kausapin natin ang ating mahal na Panginoon. Let us invite the presence of the Lord. Dami natin ang presence sa mahal na Panginoon. Sariwain natin ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ibigay natin pagkakataon sa ating beloved head preacher, Brother Jerby Domingo. Sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Dumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Patawarin mo ako. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka dakilang Diyos sa mga oras na ito. Patuloy kami nagsusumamo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy mong pakalinisin ang aming mga puso, mahal na Panginoon. Sa kasalanan, ako'y hanguin mo. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Sa mga oras na ito, mga kapatid, ating pong Holy Supper, bigyan lamang po mga minamahal ng ating linaw kung gaano ba kahalaga ang Holy Supper. Ano ba ang Holy Supper, mga minamahal? Paano ba isinasagawa ang Holy Supper? Purihin ang ating dakilang Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, ang Holy Supper hindi siya pangkaraniwang kakain tayo, iinom tayo, mga kapatid. Ang Holy Supper, mga minamahal, ay isang banal na pag-alaala sa mga ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ito po'y pag-alaala, mga minamahal, sa kanyang sakripisyo. Pagpapahayag, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos ng ating pananampalataya sa Kanya at paghahanda, mga minamahal, ng ating puso sa harapan ng mahal na Panginoon. Kinakailangan, mga minamahal, tayo, mga minamahal, sa pagsasagawa ng Holy Supper, kinakailangan tayo, mga kapatid, hallelujah, kinakailangan malinis ang ating kalooban. Gagawin natin ito, mga minamahal, ng may paggalang. Hindi ito biro, mga kapatid. Ang Holy Supper, mga minamahal, hindi mo siya pwedeng isagawa, mga minamahal, kung meron kang galit sa puso. Ang Holy Supper, mga minamahal, hindi siya pwedeng gawin, mga minamahal, kung meron tayong mga minamahal kagalit o galit tayo, mga minamahal. Sapagkat kapag isinagawa natin ang bagay na yan na meron tayong galit sa puso, lalo lang tayong magkakasala sa mahal na Panginoon.
Kaya nga meron tayong isinasagawa ang mga minamahal bago nating gawin. Umaawit tayo sa mahal na Panginoon at hindi lamang tayo basta umaawit sa ating dakilang Diyos. Habang umaawit tayo sa mahal na Panginoon, nakikipag-ugnayan tayo sa ating dakilang Diyos. Nagsusumamo tayo sa mahal na Panginoon. Humihingi tayo ng tawad sa mahal na Panginoon. Nagpapalinis tayo sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, kung meron kang kagalit, mga minamahal, nandito siya, mga minamahal. Puntahan mo siya at humingi ka ng tawad. Mga minamahal, kinakailangan maging malinis ang puso natin. Hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi muna ako mag-Holy Supper kasi meron talaga akong galit. Hindi muna ako magpapatawad kasi ayaw ko pang magpatawad. Be wise as a Christian. Maging matalino tayong Kristiyano. Huwag nating sayangin, mga minamahal, yung haba na ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Kung babalik ang Diyos sa araw na ito at hindi ka nag-Holy Supper dahil may galit ka, maiiwan ka sa rapture. Amen? Kaya mga minamahal, lahat tayo mga minamahal, hindi tayo pwedeng gumawa ng dahilan para hindi natin isagawa ang Holy Supper. Ang Holy Supper, mga minamahal, ay banal. At kinakailangan isagawa ng bawat mananampalataya na naglilingkod sa mahal na Panginoon. At kinakailangan mga minamahal, tayong lahat, kinakailangan mga minamahal, maging malinis ang puso natin sa mahal na Panginoon. Bago natin kainin yung tinapay, bago natin inumin mga minamahal, yung grapes, na kung saan mga minamahal yung tinapay, yan ay sumisimbolo sa katawan ng mahal na Panginoon. Yung grapes, mga minamahal, yan ay sumisimbolo mga minamahal sa dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. Sa mga oras na ito, mga minamahal, patuloy tayo mga minamahal magipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa mga oras na ito, mga minamahal, hallelujah. Tayong lahat, mga minamahal, bago natin mga minamahal, kainin ang ating mga tinapay, inumin ang ating grapes, manalangin tayong lahat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, buksan niyo po ang inyong mga labi sa inyong mga panalangin. Hallelujah. Magsumamo sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Opo, dakilang mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito po ang bawat isa po sa amin. Patuloy kami nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Mahal na Panginoon, nakikita mong laman ng aming mga puso. Mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, patawarin mo po ang bawat isa po sa amin. Pakalinisin mo po kami, mahal na Panginoon. Gawing karapat-dapat, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito. Sa aming pagsalo na iyong banal na hapunan, mahal na Panginoon. Sa lahat po ng aming mga minamahal na mga kapatiran sa mga oras na ito. Maging aming mga beloved live webcast viewers, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah, samahan. Hallelujah sa pagsasagawa ng Holy Supper. Ito po aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, hawakan natin ang ating mga tinapay. Ang tinapay, mga minamahal, ito po'y simbolo ng ating katawan ng mahal na Panginoon. Ibinayubay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Sabi ng ating dakilang Diyos, sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 11, versikulo 24, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin natin sabay-sabay. Hawakan natin ang katas ng ubas. Mga minamahalang grapes, ito po'y sumisimbolo sa dugo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Purihin ang mahal na Panginoon. Sabi ng verse 25, at gayon din naman, hinawakan ng saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi,
Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin sabay-sabay. Purihin ang Diyos. Hallelujah. 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 Lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Ang tinapay ng buhay, kanin mo, maghimahagi. Diyos, ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, mag-isa. Yan ang katawan, pinayupa. Hallelujah. Ay, ang katawan ng inaniyan. Yan ang katawan na natira upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang sasabi ng bagong tipan. Inumin mo, maghibahagi. Ito ang sana bagong tipan. Inumin mo, mag-isa. Yan ang dugong tumigis upang ikaw ay luminis. Yan ang dugong ni Cristo na para sa iyo tungkol sa Kalbaryo ay tumigis. Praise the Lord. Hallelujah. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang sasabi ng bagong tipan. Yan ang katawang hinayupa. Yan ang dugong tumigis. Ito ang ating patunay. Ako'y kasama niyang nabanay. Ito ang ating ibahaya na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang ating patunay na iyong kasama
Mga minamahal, manatili tayo nakaluhod o nakatayo. Mga minamahal, darako tayo sa ating mga pangangailangan. Praise the Lord, aking pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa aking beloved co-preacher, ating beloved brother Romeo Jose. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, tayong lahat ay sama-sama na po tayo manalangin sa ating mga kahilingan sa ating dakilang Diyos sa buhay. Ano man po ang ating kahilingan, sambitlayin po natin ang ating labi upang ito bibigyan ng katugunan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pagkatapos sa tabi makapanalangin, dadako po tayo sa ating pangangailangan kung ano man po ang ating mga kahilingan sa Diyos. May mga taglay po tayong karamdaman, kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan. Kung tayo po ay may mamigat na problema at mga suliranin sa buhay, dalawang kamay nakataas, sawayin po natin yan sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin sa oras na ito. Hallelujah! Opo, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po aming pinakamahal na Panginoon Jesus, kami ito sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito sa pagsali po namin sa banal na hapunan, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat sa iyong sakripisyo na ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 taong nakakalipas at nakakaraan. Mahal na Panginoon, salamat sa wagas sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Hinango mo kami sa lusak ng kasalanan upang kami magkamit ng kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan. Salamat o Diyos, at narito po kami lahat nagkakaisa, nagpapakumbaba, humihingi po kami ng tawad sa lahat po kami nagawang pagkukulang, pagkakasala. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon Jesus. Sa bungang panalangin ng ay puminamahal at iginagala na ay pumala Pastor Willie Estrada Almeida. Ano man pong kahilingan ng ay puminamahal ng mga kapatiran sa oras na ito. May mga problema po sila, lutasin mo. May mga taglay na karamdaman, pagalingin mo. Sa mananghilat ng lulupaypay, palakasin mo sila. Sa pabagitan ng bubalal mo salita at bala mong presensya. Mga asib labans po namin, iligtas mo rin sila. Sa lahat ng mga kababayan po namin umaantabay sa gawa na ito. Katagpay mo sa malang kaparaanan ang kanila po mga kahilingan. Mahala pa yung dagdagan mga pilamanan ng balataya sa iba naman lang kung na ipumbalan mong gawain, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagpalay mo kami lahat sa physical, material, financial, gisal sa spiritual na pagpapala. So nadala sa buong panalay mga pastor sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi, Amen! Amen! Mga minamahal, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan. Kung tayo po ay may mabigat ng problema at mga suliranin, dalawang kamay nakataas, awayin po natin yan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, amin pong sinasaway lahat ng unin, masakit at karamdaman sa amin po minamahal na mga kapatiran, magmula ulong katalampakan, TBS, diabetes, pagkaparalitiko, paghihina, paglulupaypay, magawa ng kaaway, hadlang sa pagpapala ay kumanyong us out. In the name of the Lord Jesus, complete healing, be strong, be blessed, abound and blessing in the name of the Lord Jesus. Vices began in the name of the Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, tayong lahat ay tumayo bilang pagtatagumpay na ating mga kahilingan ay nasa atin na. Tayong lahat ay magpasalamat sa Diyos. Tayo po ay lulukso na 3 beses sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Huwag po tayong magbiro. Ang paglukso, pagtalon po mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, magsilukso kayo sa tuwa sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Tayong lahat ay lulukso na 3 beses sabay-sabay po tayo. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamahal
na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, God bless you po sa ating beloved preacher Mars Patton sa pagdadala ng mensahe ng ating Diyos Jesus, pag sa ating beloved co-preacher Jerry Domingo. Mga minamahal, salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus sa kanyang wagas na pagsinta, pag-ibig po sa bawat isa sa ating. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At bago po ibigay sa ating pong beloved brother Danny Shelo, akin pong ipinapabot muna ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluluwalhati ay bukod tangi lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, at padobling paggalang at pag-alaala sa mabuting turo at aral iniwan sa atin ng ating puminamahal at iginagalang ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comal Almeida, and the beloved Almeida Children Family, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, sa pangasiwat ng ating beloved preacher Mars Pacton, sa lahat ng mga beloved preachers na ating kasama at kapiling sa araw na ito, sa lahat na ginagamit sa balang labasan ng Diyos, sa ating pumilamang ng mga kapatiran, bagoon manudatihan, maging sa lahat ang ating mga webcast viewers na umantabi sa gawain nito, magandang hapon na po sa atin lahat. Amen. At muli po mga minamahal, bumabati po ako ng happy birthday in heaven po sa ating pong beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comal Almeida, sa ginamit sa ating kaligtasan na nagturo sa atin paano magpahalaga sa paglilingkod sa Diyos upang makamit po natin ang kaligtasan mula sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, at tayo po magpapatuloy na. Akin na po ibinibigyan ang pagkakataon sa ating beloved brother Danny Shelo. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon Panginoon. God bless po sa ating beloved preacher Romeo Jose. Minsan na po natin palakpakan ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord! Glory to God! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po lahat, bago po tayo magpatuloy, minamahal, sa ating mga announcement, minamahal, nais ko muna pong magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, paglululahati, at walang hanggang pagsamba ay natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Glory to God! At ako din po ay nagbibigay ng dobleng paggalang, pagrespeto, at patuloy na pag-alala sa mga ginutang turot aral po ng ating beloved parents in the Lord. We also extend our greetings po sa buong Almeida family. Purihin po ang ating Panginoon. Maging sa lahat ng ating mga beloved preachers, workers, sa lahat po ng ginagamit ng ating Panginoon, sa mga datingan, mga maguhan, lalo na po sa ating mga bisita. Sa hapong ito, minamahal, welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Maging sa lahat po ng ating mga webcast viewers na ngayon po ay nakatunghay sa gawain po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy, minamahal, sa ating mga announcement, minamahal, tayo po ay muling kukuha ng ating patuloy po natin pag-iipon, minamahal, para po sa ating pagsasaayos ng ating chapel dito po sa Dako ng Pampanga. At bago po yan, minamahal, may ilan po akong babanggitin kung magkano na po yung naipon natin simula May 14 hanggang July 22. Ang special offering po natin, minamahal, from May 24 to July 22, ay nakalikom po tayo ng 148,254 pesos. Ganun na po kalaking minamahal. At ang choir collection naman po yung minamahal, dahil separate po yung ating beloved choir na nagbibigay din po sa kahabagan ng ating Panginoon. From May 24 to July 19, nakalikom po sila minamahal ng 95,058 pesos. Praise the Lord! Glory to God! Purihin po ang ating Panginoon. Total po niya na 243,312 pesos. Pero po yan ay minamahal ay nabawasan po ng 67,250 dahil yung kakulangan po natin sa bubungan, minamahal. Kaya ang cash on hand po natin sa araw nito, minamahal, ay ang total po ay 176,062 pesos. Para sa iba, minamahal, napakalaki na po yan. Pero sa laki ng chapel nating minamahal, na sa dami po ng ating gastusin, napakaliit po ng bagay na yan, minamahal. Naalala ko po yung unang verse po na binasa po ng ating beloved preacher kanina. Ang sabi po ng verse ito, minamahal, ano po ba ang may ibabayad natin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng biyaya na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong hiramin ang sinabi po ng isa sa mga leader po ng Amerika. Ang sabi ni John F. Kennedy, do not ask what the country can do for you, but ask what you can do for the country. Kung sa ating mga Kristiyano mahal, wag nating itanong kung ano magagawa ng church sa ating mahal. Bagkus, ano po ba ang magagawa natin lalo
sa gawain ng ating pinakalan ng Panginoon. Lahat tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen. Lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos. Lahat tayo ay nakatanggap ng biyaya, pagkapala sa ating pinakalan ng Panginoon. Ngayon, ano po ba natin, paano po ba natin ibabalik? O paano natin ba masusuklian ang lahat ng biyaya ng Diyos sa ating buhay, mahal? Sa mga ganitong bagay, sa mga proyekto ng gawain ng ating pinakalan, katulad po nito, mahal. Patuloy po natin inaayos ang chapel dito po sa lugar na ito, mahal. Para kanino ba ito, mahal? Para sa dako ba ng kamay nila? Para sa dako ng Cavite, mahal? Hindi po, mahal. Tayo na taga Pampanga, tayo rin po ang nakikinabang sa chapel na ito, mahal. Kaya napakabuti ng Diyos, tignan niyo po, mahal. Sa kabila ng ulan, mahal, tayo pong lahat ay nagkasya dito sa chapel na ito. Praise the Lord! Glory to God! Naalala ko, minamahal, nakahapon po, nakausap po ang ating isa sa mga preacher. Ang sabi ko po sa kanya, minamahal, your trials today will be your testimony tomorrow. Sa tagal po ng ginagawa natin yung mahal, pagsasaayos ng chapel na ito, mahal, hindi po natin nagagamit. Pero yung lahat ng yun, lahat na nagdaan na yun, mahal, sa lahat ng nadaanan ng Pampanga, mahal, nagiging patutuo natin ngayon. Bakit, mahal? Dahil nagpakita po natin sa ating mga yung pagkakaisa ng mga kapatiran po dito sa dako ng Pampanga at sa loob ng 4 o 5 buwan, ngayon po nagagamit po natin yung chapel ngayon. Praise the Lord! Glory to God! Kaya sa bawat isa, mahal, in-encourage po natin na tayo po ay patuloy na magbigay sa gawain ng Diyos. Yung po ay nalalagay dito po sa chapel ng mahal. Alin mahal, tayo po ay patuloy nag-iipon. Kung napapansin niyo po, hindi po tayo makapag-start dahil kailangan po nating malaking halaga para may pagpatuloy po, mahal, yung ating pagsasayos ito. Actually, ngayon po ay may mga plano po ang ating mga beloved priests kapag pumunta po ng kamay nilaan. Dahil alam ko, mas malaking plano ang manggagawa sa lugar na ito, minumahal. Purihin po ang ating mga nakakatuwa po pagmasdan na sa bawat Holy Supper po natin ngayon, mahal. Tayo po ngayon ay nagsama-sama na pagsasaluhan po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise. So, kaya sa bawat mahal, sa maliit na halaga, minamahal, yan po ay malaking bagay na sa paningin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Narito po ang ating beloved brother Rick Dungo, minamahal sa kanyang panalangin sa ating pong ibibigay. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Daricelo. Ating itaas pong ating ipagkakaloob. Opo, dakila at mapagpala namin Ama sa langit, Diyos, mga Panginoon, sa pangalan po pong pinakamahal na Panginoon. Tawas puso po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala, pinagkalumbat po sa amin na Panginoon. Natin po kami sa pagkaloob ng special kay Diyos, mala Panginoon, basbasan mo po pagpalain, mala Panginoon, upang magamit po sa mga gawain. Maraming salamat po na Panginoon, sa mga Panginoon, sa datalangin, at mula pa sa mga Panginoon, pagpalain mo, sa mga Panginoon pangalan po, pinakamahal na Panginoon, in the mighty name of Jesus. Amen. Peace. Joy, joy,
blessings po sa bawat sinumahal, maging sa ating pong beloved singers. Puri po ang ating mga Panginoon. Minsan na po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga announcement, mahal, patuloy po ang ating banal na gawain sa lugar po ito, minumahal. Araw po ng Miyerkules, yan po ang tinatawag natin ng midweek service. Nagsimula po yan ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At ang ating overnight prayers, araw po ng Biyernes, sa lugar po ito, minumahal. Nagsimula po tayo ng alas 7 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. At araw po ng linggo, katulad po sa araw ito, lumampas lang po tayo dahil Holy Supper po natin, katulad po pag-celebrate po natin ng kaarawan po ng ating beloved and honorable San Pastor Lina Almeida, minumahal. Yan po nagsimula, kapag araw po ng linggo, nagsimula po yan ng alas 9 na po ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Amen. Praise the Lord. At sa lahat po ng ating mga kapatid na nagnanais po na magpalayahan, sinumahal po, pumarito lang po kayo sa harapan. At nandiyan po ang ating mga beloved workers, preachers, elders na maaari po kayong harapin, mahal, maging sa lahat po ng ating mga kapatid na gusto pong magpa-counsel, mahal. Nandiyan po ang ating mga beloved preachers, workers na handa pong marap po sa inyo, mahal. At sa lahat po na may mga katanungan, nagnais po na mag-share or mag-donate, minumahal, ng mga materyales sa ating pong chapel, minumahal. Magipag-unayan po kayo sa ating sister information dahil sila po ay nakakaalam kung ano po lahat ang kailangan dito. Amen. Praise the Lord. At kung wala na po masyadong announcement, mahal, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay magpasalamat sa ating pinakalapayan sa tagumpay po ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa hapong ito, minumahal. Narito po ang ating beloved preacher, Jojo Biting, minumahal, sa kanya pong pananalangin. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Tayo po'y magkaisang manalangin para sa ating pagtatapos, mga minamahal. Opo, mang banal, mapagpalang Diyos, naming makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Jesus. Alang-alang po sa mga naging bunga ng panalangin ng aming beloved parents in the Lord, mahal na Panginoon Kristo, ng aming mahal na pastor. Patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat po sa tagumpay na yung banal na gawain sa araw na ito, sa aming Holy Supper, mahal na Panginoon Kristo, sa dakong barangay Larang ito, mahal na Panginoon Kristo. Maraming salamat po sa bawat yugto na yung ginabayan at nilagisan, mahal na Panginoon Jesus. Pasimula sa mga papuring awit, joyful and solemn, mahal na Panginoon Jesus. Sa mga buhay na patotoo ng iyong mga anak, natanda ng iyong pag-ibig at kapangyarihan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa mga pag-aawitan ng aming mga beloved choir, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa mga anak mong matatapat na patuloy na sumusunod sa iyong mga kautusan, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na Santong Espiritu na patuloy na nagpapalakas, umaaliw sa aming buhay sa paglilingkod sa iyo, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, higit po sa lahat, sa iyong mga banal na salita na aming napag-aralan din na yung pinagpalang mangaral, mahal na Panginoon Jesus. Tulungan po kaming maipamuhay ang bawat kalooban mo, mahal na Panginoon Kristo. Mahal na Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, pag-uwi sa kanyang tahanan, ihatid mo po kami ng payapa at ligtas, mahal na Panginoon Jesus. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kamay, mahal, para po sa ating mga choir members, mahal, paalala po, pagsamasamahin po natin lahat ng upuan na naarkila po ng church, mahal, sa isang lugar, para maging mas maayos po yung mahal. Amen. Praise. Tayo po mag-ingat sa ating pag-uwi. Amen. Praise the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord.